bigay namin sa iyo role, audition ka. Pagdating ko dito, iba-iba pala. Iba-iba yung dating. Ako po si Otep, James Aga playing the role of Otep, best friend ni ARR, syempre, di ba? Hindi naman po kami nagkakalayo ng itsura. Baka po magkalagnat kayo eh. Di ba? Ganun po talaga. So, ayun lang naman po. Okay naman, pogi lang. Ang galing niya. Alam mo, script, table read pa lang. Talagang tawa ng tawa si JM, si Piang sa kanya. Kahit kami sa production, sobrang nakakaaliw. Binuka niya yung script read, table read namin. Congratulations, we're so excited na mapanood ka na. Yes! Salamat po sa And of course, the very promising talented Yuki Takahashi. Yuki! Yes, hello po, I'm Yuki Takahashi. Hello po. Your role and how did you get the Yes. part? Alam ko, in a way may alam ako, pero Yeah. sige, may kaskwento. So I am Sue. Older ako kay Fiang and kay RR. Well, yung role ko dito, I am a very confident woman. And sobrang self-assured ko with myself and everything. And Ganda niya, no? somehow, medyo pinagsasilosa ni Fiang. Yun. Hanggang doon lang muna. Hanggang doon lang, yes. Pero hindi ka kaiinisan ng mga JM lang dito. Pero fine na. I guess panoorin nyo na lang po, yes. Okay. Yes. Yung sa akin po, nalaman ko na I'm part of it. Actually, it's a funny story. How funny. Wow, taginig ko. Sobrang funny. Wow. Patag na. No, kasi hindi ko po kasi alam if scam siya or not. So, nung minessage po ako through Viber, I wasn't sure if it was real and everything. And then when I found out, it's Direct Dan. Doon ako naniwala. Totoo ka na to. Day one pa lang Yes. talagang nag-agree na yung buong production. Yeah, thank you po. Mukhang perfect ang pagkaka-directan, no? Perfect mukhang did you deliver naman? Yeah. Siyempre, yes, oo. Thank you, Yuki. Thank you. Wala na, napaka-special ng role niya. So, di ko alam kung nahirapan ng production, pero ako, when I first heard of his name, portraying Kenzo, sabi ko, oh my God, the perfect Kenzo. Dustin Yu. Hi sir. Hello! Hello po sa lahat na pumunta ngayon. Ako nga po pala si Dustin Yu. At ayun, maraming salamat kasi sobrang swerte ko na nagparty ako ng launching movie ng JF. Ang character ko po dito ako si Kenzo. Isa po akong artist. Isa po akong singer. Hindi naman po malayo sa totoong buhay. Why na? Joke lang. Hindi, ayun, ako po yung parang sinulatan ng AU fiction in Fiang. And ano po bang masasabi ko sa character ko? Siguro, hindi siya malayo sa totoong artista. Kasi sa isang artista, may mga struggles din na na-experience. So dito makikita natin kung saan si Kenzo ay totoong tao rin pala. Tapos mamaya maririnig pa natin direct at saka Sir Kid kung paano gaano ka-special yung world na yun ng AU. But before we go back to your the Kenzo character, I'd like to share my babies. I'm proud of Jeff Yang! Antayan. What's up, Manyo? Kamusta? Finally, we're showing! May 6! Yes! Malapit na! Basta starstruck ako, sorry. Alam niyo naman. JM, finally, we're launching your team up in the summer kilig movie of the year. How does it feel? Malapit na. In less than a month, we are showing nationwide. Excited ako sobra kasi Ang gwapo mo ngayon, may kakaibang vlog. shit ngayon. Wow! Go ahead na. Nawala ako. Hindi, I mean, excited ako sobra kasi first film namin ni Fiang. And siguro mas nangingibabaw sa akin yung excitement ko pagdating kay Fiang kasi excited ako sa kanila na mapanood tong pelikula nito. Kasi seryoso, 100% sure ako na once mapanood nila yung pelikula nito, mas magmamahal kayo yung magiging actress ni Fiang dito. Sir Kit, no, nagbibigay siya. Ang galing ni JM, like a true gentleman, ano. How he makes Puri his leading lady. Piang,
Yes. Yung sinasabi ng lolo mo na Yes. napakagaling mo raw dito. Magaling din siya. Sobrang galing niya. As in, napahana niya ako kung paano niya pinatry si RR bilang best friend ko. Hindi naman nagkakala yung real life. Best friend naman kami. Wow! Wow. Sige lang. Hindi naman nagkakala yung real life na mag-best friend kami. So, pero syempre, nagulat ako sa mga pinurtray niya as RR. Kasi, galing mo, no? Galing mo. The review, as we speak po, the official trailer po ng Almost Us has already reached more than 20 million views! Ano po to in 24 hours? So mamayang gabi, magto 48 hours na. So I can imagine, Mr. Sen, no? Kung ilang million na tayo tonight. And hopefully by May 6, 200 million tayo. Opening day. Sir Keith and Direk Dan, totodo ko na to kasi may special part ang script. Kaya kailangan special din ang gumanap ng Kenzo. What was it na gusto nating ma-emphasize dito about the presence of Kenzo Dustin in the movie? Important kasi yung parang yung character very fantastic. Idol siya. Correct. Magical kasi nga nasa ating universe. So, Ayun, yun ang kailangan nating ma-emphasize dito na may may fantastical element. Fantastic dito lang. element. So parang kailangan meron talaga siyang leading man, fantasy element. So ganito na si Dustin. Parang, okay. Just like every may fangirling moment, Yes. fanboying moment ako tayo, di ba? Yes. So just like Janine, meron siyang ganun kay Kenzo. Yes, meron ganun. So, meron certain kind of attraction. Kaya nga yung dynamic nilang tatlo, parang meron merong fantasy. Correct eh, na- oo. Tapos, yung best friend siya, sana ako na lang yun. Pero, ayun, panoodin nyo na lang. Sir Keith, dagdag tayo ng konti pa what Direk Dan said. Kasi mukhang nag-relate ka talaga dun sa character, sa part ng Kenzo, being part of the equation ni Janine and RR Direk. Sir Keith. Yeah, it was actually good to do a movie from the fans' perspective. Diba? So Janine is like the admin of the Kenzo fan group. She's been following his career, and so she writes these stories, putting Kenzo in unbelievable situations. So with Project 8, we had a lot of fun coming up with those imaginary situations that we can put Kenzo in na medyo fantastical, pero makikita mo din yung softer side din ni Kenzo. So it was a lot of fun to play with that, especially from that perspective. So every movie fan or fan for that makaka-relate dito sa pelikula to Sir Keith. Yeah, I think so. Nakikita mo Just like a fanboy like me, di ba? Na makaka-relate dito sa story ng movie. Yeah, nakikita mo on how passionate the fans are, the things they do to see the artists, meet them, and also the friends that they have to support them. Right, fans like RR supporting Janine. It's nice to see it also from that perspective. Yeah, love letter kasi yung pelikula to the fans. Ayun! Paano ba yung mga fans sa kanilang mga idols? So, ayun, yung treatment namin for the film. Direk, sorry, napakaswerte niya na he got the part. Why Dustin you for us Kenzo? Ayun, when I was talking to Cliff, naghahanap kami ng pwedeng itapat kasi alam namin na yung base ng JM Fiang so solid. So kailangan namin ng strong actor for that role na mag-play ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see lang in Fiang's imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direk Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, baka magkaroon tayo ng another session with him, please. Mr. Sir Keith, with Direk Dan. Siguro sa premiere night, about the movie Jerry. Okay, thank you Jerry. Direct, na-meet ba na-deliver ba ni PA and JN yung expectation mo sa kanila? Kasi kung sa child number 82, anak ni Boy ka na siyempre alam naman natin siya yung top crosser sa Himalaya. Ang bida ron si JM lang, pero si Piang super supportive talaga ron eh. At saka hindi siya ekal ha, nung
kahit ng premiere. Talaga nandun lang siya sumusuporta si Fiang. Pero nung gawin ng, may direct mo na sila, na-meet ba kung ano yung ine-expect mo? Yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung in love ka lang, dahil Yeah. pinag-them, ano? Pero, Ako kasi pag may ka-work ako, it's more of, madami kasi mga galing, pero ang important kasi yung attitude for me. Nung nag-start kami mag-shoot, sinabihan ko sila na pag mag-work tayo, do three things. You come on time, you memorize your lines, and okay to do the set ko na wala kayong bago. And alam ng lahat ng actors na nakawork ko. And they exceeded my expectations. Aga sila dumadating, 30 minutes early. Pagdating nila sa set, never pa silang never ko na-encounter na hindi na-memorize yung lines nila. May mga sequences kami na, Diyos ko, ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Tele-treatment namin namin. And third, gusto ko, I like working with actors na may sariling take sa script. May idea sila. So parang we really take time before the shoot, discuss the script. At na-impress ako na may bakit sila. Kaya parang ano kasi, ayun, very important yung attitude. Aside from, I can rave about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude ng set. And yun yung talagang salita ko sa Si JM naman talaga siya yung revelation dun sa Cinemalaya last year. Yes. Pero JM and Piang, kumusta si Direk Dan Villegas? So, first, before kami mag-take, or before kami mag-taping, mag-start, alam mo, in-expect ko talaga na first day ko pala, papagalitan na ako ni Direk Dan. Legit, direct sinabi ko sa'yo. Sinabi ko talaga sa kanya na akala ko pagalitan doon ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, di ba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung buong taping days, masasabi ko na isa si Direk Dan sa mga pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direk Dan sa lahat ng bagay, ultimo, mga maliit na bagay, mapapansin niya yan. So, and syempre, super grateful ako na first solo film namin ni Jem, si Direk Dan na naghawak. Diba? Comeback movie ng swerte namin. Right. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited na ako. Kaya panoorin niyo po ang Almost Us sa May 6. Hindi po kayo hindi, sinabi ko lang para yeah. Noong una na-pressure ko na siyempre, Direk Dan. And ako personally kinakabahan ako nun kasi ramdam ko baka may expectation yun kasi nabalitaan ko rin yung naging feedback niya sa Cinemalaya. Pero parang nagtiwala na rin ako kasi Direk Dan yun. Nung sinerch ko yung IG na bumungal agad sa akin, yung Gawad Urian. So, okay. Hindi tayo pwedeng pa-chill-chill lang dito. Kaya pag-usahan natin, pagbutihan natin. Ganun. And ayun, hanggang sa nakailang araw kami ng taping days. Grabe, mas... Alam mo, yung ina-expect ko na iba kasi yung aura ni Direk eh, kung titignan mo siya. Alam mo yung parang tititig pa lang, susunod ka na. Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Direk Dan, kami nung natapos namin i-shoot yung film, mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaking kasi hindi lang siya basta nag-direct yun, nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap niyang baunin. love na bata ko si Direk Dan. Ang bata ko siya, 40 pa lang siya. Sorry. Direk, enjoy daw sila magtrabaho ka. Can we share na? ano lang, Sir AJ isip bata lang. Yun nga babalik ako sa kasi naniniwala ako talaga na ang hirap ng schedule natin sa pag-shoot, di ba? So, madami mga galit, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think itong dalawang tumalayo yung mga galit. Dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's a very good movie. For the last question talaga, Direk, I'd like to ask
John Villegas na naspira sa genres ang makapag-direct ng isang the perfect rom-com. May style ba dun direct? O automatic sa isang filmmaker na pare-pareho lang pelikula yan? Bakit nagawa mong ganito ka-fabulous? Nanood kasi sila, ang team ng Friday at 1 o'clock. Nag-view na po yung buong team, everyone was raving. Direct, how were you able to ma-perfect ang Almost Us? Thank you. Hindi ko, Actually, channel mo lang yung inner killing siguro. Tapos, very important din kasi yung the team you work with. Kasi yun na nga kumbaga aside from having a great cast, the people behind the camera, si Keith, si JP, kumbaga parang team effort siya eh. Hindi mag-work yung pelikula kung halimbawa, loves yung team mo eh. So, team effort siya na kaya nakapag-deliver. Thank you sa magandang feedback. Correct. From Yeah, kaya naging thank you na nagandahan kayo at kaya kayo nagandahan kasi team effort with the people in front and behind the Always a man of few words talaga sa direkta. Ginagawa na lang sa pelikula niya yung ano niya. Okay, we can no longer accommodate another question kasi talaga medyo tight ang schedule ni Direk Dan. Direk, at this point, would you like to invite and thank everyone for coming today? Yes, pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam ko po Sunday. So, thank you po to taking time off your weekend para makapunta dito. So, sa May 6 po, Almost Us. Starting po the brilliant actors here. Yun po, supportahan po natin. Maraming salamat po from Regal Films and Project Projects. Thank you, Direk Dan. I'll see more of you. I'll see you on the 5th. Pamaya na premiere night ng Yes. Andito ng creative head ng Regal. We get to hear from you, JP Ray. Okay, Direk, would you like to, kakunin ka na rin, Miki? Okay, thank you. Bye-bye. Kakunin ka Salamat na po. rin, Miki. Okay, and now, Dustin will sit beside. Yan. Kasi kanina, nung minention ni Direk Dan, why Dustin you? Hindi nakapag-react si Dustin. This is the moment na we get to hear from Dustin, the perfect Kenzo. Das! Ikaw daw ang first person in mind ng Regal when they thought of creating Kenzo. Talaga? Actually, nasabi nga sa kanya ni Mr. Sen. And during that time kasi, nasa taping pa ako. So, iniisip ko kung paano. Pero, nung nalaman ko nga na talagang kinoconsider ako ng Regal at saka I was here, pinag-isipan na pa nga bago tanggapin. Sabi ko, paano? Naghahati yung ano ko kasi nasa Puerto Galera ako. Paano? Uuwi ba ako o paano? So, Yung pitch, yung offer. Okay, paano kaya? Sobrang excited ko kasi nakakasama ko sila sa Shake, Rattle and Roll. Nagkukulitan kami doon kasi parang nakabuild kami ng kahit na paano small connection o samahan. Tapos parang ako din, kinonsider ko din kasi itong dalawang to, so totoo lang, totoong tao sila. So para sa akin, hindi ako mahihirapan makipagtrabaho. Kasi factor din yan eh. Papasok ako sa gitna ng taping nila, so iniisip ko rin kung paano kaya hindi pa kami nag-workshop eh. Diba? So inisip ko, hindi, game na. Kasi sigurado naman ako maayos Sa sarili mo game na, pero pinag-intay mo lang kami ng ilang weeks. Hindi naman, kasi nasa lock-in ako eh. So medyo mahirap yung schedule. Ayun, tapos, yun nga, si Direk Dan, Villegas, may mag-direct. So talagang na-excite ako at some point. Thank you. At before I ask ako hindi ko pala bibigyan mic sa press, puro ako na lang ng ako ha. Okay, I'd like to hear lang from our creative head ng Regal. Jakes, finally, ito na. Natapos na finally ang Almost Us, showing na tayo sa Macy's. Your thoughts as the head of creative ng Regal? Thank you. Sobrang kami excited kasi I won't deny, parang this is the perfect casting combination talaga na nagkaroon kami. From Sam to JM Salvato. Sobrang tonto. Nandun ka, di ba, nung story call natin, di ba? Parang tawa tayo ng tawa sa light moments nung
nung ang Nets. Ang galing din for example ni GM sa Kanifyang na mag-ad-lib. Hindi ito na kwento ni Direk Dan, pero ang daming ideas sa mga scenes na gagaling kanina Fiang and JM. May mga gusto inagdag sila Fiang, minsan sinasabi ko, wag na Fiang. Delikado, pero actually ang galing nila mag-isip ng on the spot na idadagdag sa scene. And tuwa rin ako nung sunod namin ni Dustin sa Kanifyang yung opening scene. Panoorin nyo guys yung opening scene, sobrang ang galing-galing nung pagkakagawa na para kayo nanood ng isang Korean film or American film yung galing talaga. Yeah, so I'm very, very proud of this cast, of the people behind the project. Kami lang Mrs. Will, sobrang masaya kami. Kaya sana a lot of people will watch it on opening day. Thanks, James. Kasi alongside his team and the creative team ng Project It Projects, talagang grabe yung solid force ng creative para mabuo every single detail po ng character, ng scene, talaga namang pinag-isipan ng gusto ng creative team ng Regal and ng unbelievable team up na yung nangyari niyan. Sana maulit. And of course, even Sir Kit was so hands-on. Parang, oh my God, grabe yung Miss Rosel as well. Sabi ko, Miss Rosel, finally, we're showing. Any word as one of our producers? Well, after watching the movie, because I've seen it like a few times, hindi lang isang beses, there's particularly so many scenes that hits me emotionally at okay, mapapatawa ka. It's something that a lot of things that are very heartwarming, a lot of moments na reminds me of Maricel Soriano. Yes, I mean, I'm not kidding because I grew up with Maricel Soriano. Parang tuwa ako dito sa Batman yung pinapanood ko kasi parang bawat galaw niya natatawa talaga ako. And of course, si JM. Ayoko naman, kay Fiam actually kasi parang it's so natural. Kung Maricel si Fiang, sino naman si Jane? Talagang yung mas pati. Well, si JM is really unique. I don't know him as a young star before, pero si JM really has the eyes na talagang, you know, the way he does his acting and how, as a best friend, he has a secret admiration sa best friend niya. Mararamdaman mo talaga. Yun talaga. I mean, it's so natural. Parang they're not really acting. Nakaka-carried away ako sa mga eksena. Especially one scene, more towards the third act, na napaiyak pa. Seriously, napaiyak niyo ako. So, you know, I hope that you guys, when you watch it, talagang matutuwa din kayo. Meet tayo sa Mega Mall. Yes. Okay. Thank you, Ms. Rosel. Thank you, James. At this point, react lang muna kasi JM Fiang sa sinabi ni naiiyak. Then new Maricel Soriano. Comment sa sinabi ng producer natin, Fiang. Nakaka-pressure naman po yun. Speechless? Sobra. Nagulat ako sa revelation. Ganun level ganyan. Maraming salamat po, pero naiyak ko eh. Uy, hindi ganyan si Fiang. Speechless talaga kasi usually may sagot agad yan eh. Pero ngayon, hindi niya alam ito say. Kasi ako nagulat din ba, Miss Rosel delivered. Nakakatawa. Kaka-pressure. Yung relatability siguro talaga ng pelikula, ang lakas. And of course, yung may mata raw, tayo walang mata. Si JM may mata daw kasi. JM may mata ka daw. So ibig sabihin, importante ang mata sa isang aktor. Any word, any comment? Thank you. Hindi ko rin alam ano sasabihin. Thank you po. Siguro, thankful po kami sa Regal sobra. Kasi bukod sa sila yung nagbigay ng first one namin sa SRR. And yung dream din namin na magkaroon kami ng solo film, sila din po yung tumupad. So sobra yung nararamdaman namin para sa Regal. Sobra na kung gaano kami ka-grateful na meron kami sila. So sana po proud kayo sa pelikula natin. Sir Key, you have seen the rushes, the edits. Would you like to say the same sa sinabi ni Mr. Sir JP about the finished product? Yeah. Yeah, you're on. Medyo.
Yeah, the finished product was good. I mean, like there's a lot of laughter. Pero may konting hugot pa rin. Because my mom would siya. And then honestly, I got to preview some of the rushes to, I can't name them, pero some industry people, some of them very senior, matagal na tagal sa industry, and so many of them actually really did compare Piang to my sister. So like, not just my mom, but a lot of places. You had it previewed by different ages, parang gano'n. Yeah. Kasi, I can't name who, baka mahuli sila, pero yeah. Huwag na lang. And of course, JM did good. Pero even like the other cast members like Yuki, Sam, JM, the whole time I was like laughing at their jokes, their chemistry on screen. So it just came together really nicely. And then when you see Dustin in the EU world, superstar talaga dating niya, it just came together nicely, I think, from start to finish. Siyempre, you were part of the selection process pag ng the role ni Kenzo, si Dustin. Right away, it's Dustin. Yeah. Mhm. Yeah, right away. I mean, we were looking for somebody na believable na movie star na. I know, mga idol natin din, no? Pero, di ba? Perfect eh. Yeah. So it was like, it was good timing. And then, yeah, I never got a chance to work with Sam and JM before, so it was nice to see them. So audition pa lang, they were perfect for the role. And as you mentioned, kala niya spam followers kami, but I'm glad that she finally answered and considered the role. But yeah, everything just came together nicely. Gratitude day ito talaga. Appreciation day na narinig natin. Everybody has appreciate about sa nakakatawa for producer to act. Nakakatawa na. Okay, at this time, I'd like to give the microphone. Before ayan, si Archie kanina pa. 1 hour ago, taas na siya ng taas. But I'll give the microphone to Archie Liao. Archie, your question about the movie, ha? Or else? Hello. Dalawa lang yung questions ko, ano? Una kay Dusty. Doon sa unang pelikula mo, bali, lumalabas ng third wheel ka dun sa isang love team. Tapos ngayon, sa pelikula ito, support ka sa JM Piang. Hindi ka pa natatakot na matarkal ka sa pambansang third wheel? Feeling ko yung sa... Feeling ko kasi dito, parang magkaiba siya eh. Kasi dito, hindi ko alam paano masasagutin. Kasi dito kasi medyo... Kasi pa when we do casting naman, hindi kami wala kami pinagagaling ng kalamtin siya ganyan sa TV, kalamtin siya ganyan sa reality show. Wala kaming ganong idea. Dustin is Dustin as Kenzo, tapos. So, feeling ko naman even Dustin, wala naman sa'yo, di ba? Parang, would you like to answer that? Of course, yeah. Dito kasi parang AU fiction ako. I mean, character talaga ako dito. Clear naman from the start na hindi ako part ng relationship or what. Mapapanood niyo yun for sure. And doon naman sa tapos kong pelikula, I don't think, honestly, na third wheel ako. Kasi tatlo naman yun eh. I mean, it's a love story between 3 people. So, I think, hindi naman po ata mapapansagan ang bansa. Thank you. Okay. Ang next question ko para sa JM Piang. Sa interview kay PBS, inamin mo, JM, na nililigawan mo si Piang. Ngayon, since it's National Aminan Day, tatanungin ko si Piang, ano ba yung real score sa inyo? Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. And yeah, very open kami na tulad na din namin sinasabi na naliligaw pa din po si JM hanggang ngayon. So, Hindi pa sinasagot. masyado pa pong mabilis. So, yun po, up until now, si JM still courting me. So, ang pangit po kasi kung mamadaliin namin yung isang bagay na di naman kailangan lagi nagmamadali. And of course, mas focused din kami pareho sa career namin while doing our thing. So, ayun. Naniligaw pa rin po si Jem.
JM, anong masasabi mo doon? Ayun, totoo naman po yung narinig niya. Since then naman, naging vocal ako sa part na yun. And, ayun. Sabi ko na hindi ko tatinig yung mic ka, Archie. Charot lang! Joke ko. Just kidding. Okay, who I'd like to ask the first, Goldwyn, about the movie please. Let's focus about the movie. Sorry, thank you. Here's Goldwyn. Hello, marami nagsasabi kanina pa ulit-ulit, marami daw kayong baon, tapos may sarili kayong take sa script. So na-curious ako, ano ba yung mga eksena dito na kayo yung nag-suggest, nag-edit? What can you share? Tsaka, paano nyo rin siya sinasabi, nahihiya ba kayo or what? And yun. Tsaka ano yung mga eksena or linyang sa inyo nanggaling para pag pinanood namin to sa Basics, ito yung sinasabi nila, JM, yung baon nila. Nararamdaman ko si Goldwyn, for someone na 2 taon pa lang sa industriya, napaka-collaborative na nila, no? That they have something to share. Gusto niyong sagutin yung tanong niya na paano niyo ginagawa yun na meron kayong suggestion, ideas. Ayun. Finally, na-meet din namin si Gold. Ay, ano bang record ni Goldwyn? Kaya naman, grabe Lagi lang kami nakabang sa mga release. Ah. Hindi kami sa Sikat ka, Goldwyn. Gusto ko yung child number 8. Ang show, ano siya klate? Ay, naalala! Oo, episode ko ang pinaka-favorite niya. Tapos na yun, 150 million na kami, sorry. Okay, would you like to answer that? Marami. Lalo na sa pagdating sa mga comedy scene. Kasi mas kilala namin yung sarili namin kung paano namin madadalhin ang comedy sa bawat scene. Like, example yung sa trailer, yung Actually, okay, share ka lang. Nung time na yun nasa trailer naman to, kung paano yung... Sa jeep? Yeah, sa itlog. Na paano... Ayun, nakikita kay nanay. Paano gumawa ng itlog na pula. Oo, Or nasa something trailer. like that. So kasi, kami, may nakalagay na joke na sa script. Pero dahil na ilang beses na namin siyang sinasabi, so parang hindi na siya nakakatawa. So kami, nagpaalam kami kay Kuya Mix, Kuya Miguel. Si Villa, our writer. A writer, na Kuya Mix, baka pwede ko namang ibahin yung joke na nakasulat sa script. Kasi parang kung i-deliver ko siya kay JM, hindi na siya matatawa eh. Kasi sobrang alam na niya yung joke. Noong una, yung original na nasa script, yung joke, sobra akong tawa-tawa kasi Yeah. paano daw namatay si Captain Ho. Pero hindi ako natawa dun sa joke. Kasi hindi ko kilala si Captain Ho. Kaya siya natawa. Pero dahil nga... Natawa ako ngayon, dahil hindi ka natawa. Pero dahil nga ilang beses na din niya nabasa yung joke, so sabi ko, baka pwede kong ibahin yung joke. So madami pa akong Daming baon, ha? na nagtanong pa ako, sabi ko sa mga Kuya Art, Kuya, may joke ka ba dyan? Ganto, ganyan. Kasi kailangan ng jokes na medyo sobrang, hindi ko din alam. Yung time na parang kailangan pati ako matawa. So, ang dami kong hiningi. Tapos, ang nangyari, yung pili kong joke, alam niya, so binasag niya yung joke ko. So, mas nakakatawa. So, wala talaga sa script yun. Na, So, nasa pelikula pa rin. yeah. So, pakiulit mo. Charot na joke. Joke. So, yun. Okay ka na, Goldwyn? I think we have questions from, of course, our dear friend June Lali. Hi, June! Ayan, about the movie. Ito, sure na sure. Hindi ko alam about the movie. Kasi, about the movie, syempre. Siyempre, kahit Sunday. Always need the supportive June Lali na. Alam mo, Eric dyan, kahit Sunday talaga nandito tayo lahat. Kasi nga sabi, National Aminar. Thank you, June! Although, nag-disappoint kami, wala inamin. Kasi, yun na yun. Pero ano masasabi niyo, JM Piang? Katulad nito, siyempre, parang lahat nakatutok, expected na may aaminin. Pero yun nga, ang galing-ligawan pa rin kayo. So, pag ganito ang sinasabi nila na, nag-disappoint kami, kaya namin. Uy, inamin naman sila. Hindi always Nag-ligawan. as, but as na talaga. Oo. Pero yun, Almost Ano pala. yung title ng pelikula, yun yung hindi kayo sa May 6 kaya amin. Kasi showing day. Abangan mo. Malay mo. Parang gusto namin sumama sa Checker 2. May
Cheddar Tour, no? Meron! Of course, may premiere night tayo June. Ikaw pa ba? Pili ko din mag-aamin na. Pero eto na lang. Ayaw tayo mag-pressure, Jay. Pero ito, syempre ang nakaka-touch, si Dazzling Yu, kahit sabihin mo, may talagang buong kinikinig na, no? Talagang, right now, marami na rin siya ng patunayan katulad ng GMP ang love team. But, yun nga, wala siyang pakialam, talagang nag-support siya sa Almost As movie niya. Anong masasabi niyo sa, yun nga, pagiging very accommodating, mapagbigay ni Dustin? Considering he's a solo star alone already, or kung meron man love team with B. Pero he said yes to saying yes to. And, diba? Almost tapos Us. nung nakakatiba, AJ, no? Nandito siya, he attended the press con, tapos mamaya, nandun siya sa kick-off mall show. Napupunta ka, di ba? Sa Robinson's Galleria. Sabi mo! Oo, sabi nga. Pwede naman magsabi kahit hindi totoo. Okay. Dustin, saan nanggagaling yung humility, yung... Doon ka nanggagaling, no? Considering na solo star already. Nakakatuwa talaga, di ba? Pero yun nga, ikaw muna Dustin, tapos sila, anong reaction nila na nagsusupport ka dito sa Almost As? Well, ako kasi, malaki din talagang tiwala ko sa Regal. And, nung pinage naman siya sa akin, talagang naging klaro naman kami sa bagay-bagay. At, ako, syempre hindi naman mahirap sa akin o makipag-work sa ibang mga magagaling na actor. At, napagbigyan ako ng chance na magkatrabaho sila, JF Young. So, for me, it's a privilege na magka-chance na matuto sa mga love team o mga ganitong klase actor. So, tsaka yun nga, sinabi ko kanina kasi nakabuild na rin kami ng connection, ng samahan. Magkatotoong tao sila, for me, talagang ano sa At alam niyo ba, gauging from my Star Cinema experience, a special participation role is a special participation role. Iba, hindi siya cameo, hindi siya sa... Diyan ako naniniwala, napaka-importante nung role ni Dustin as Kenzo in a very special participation. Mas maganda nga, mas nakaka-touch na yung is here, tapos mamaya nasa Robinson's Galleria. Siya kasi iba, sige, mag-special participation, pero wala kang asahan sa promo. But Dustin is something. Kaya mahal na mahal nga natin yung Dustin Yu, di ba? Na parang sa kanya tayo napunta, di ba? Kaya tayo relate na relate na sa... Ako rin, bias ko yan eh. Alam nyo yan, di ba? Pero yan, ano reaction mo, JM? Ako nung una pa lang nalaman ko si Dustin yung gagawa, yung gaganap ng Kenzo. Perfect. Kasi doon din sa character arc na binuo ko kay Taray, may ganun na. May technical na. Why na? Actor na actor, PH na. Charot. Yung character arc na binuo ko kay RR, kailangan mo talaga expose yung insecurities ni RR. So para magawa ko yun, kailangan ko malaman kung sino yung gaganap ng Oh my Kenzo. God, may ganun kang ano sa sarili mo. Yung first draft pa lang naman, nung nabasa ko yung script, sabi ko, panapag-usapan din namin nila Kuya Mix nila direct na hindi bagay na leading ng treatment si RR dito. Gawin natin siyang baliktad. Gawin natin siyang, kasi kailangan i-highlight yung yearning ni RR. So, okay. Tingnan natin antayin natin kung sino gaganap ng Kenzo. Nalaman ko sa casting perfect. Finally, may image sobrang na. laking tulong niya. Nakita mo na yung Kenzo. Mm-hmm. Okay. So, right away, okay, Dustin is Panalo. Panalo. Thank you. Fiang, ako talagang 1 second pa ako doon. Fiang. So, nung nalaman po namin na si Dustin ang gaganap na Kenzo, actually parang nung time na yun, sabi naman, go! Oo. Kasi nga, tulad ng sabi ni Dustin, meron na kaming na-build na relationship before pa, sa SRR pa lang. Kasi go-viral na nga yung mga biruan niya sa mall show. Yes, Ano? so parang nung nalaman namin na si Dustin na yung gaganap ng Kenzo, sabi namin, go, walang problema. Diba?
June? Anyways, good luck ha. Yay. Excited na lahat for this. See you sa Robinson, sabi ni Dustin. Ay na. I'll be there in spirit. Okay, thanks June. Before I give the microphone to the next media friend natin, I'd like to ask the other cast members. JM, may kwento kasi yung iba ngayon ka na mapapanood. Saan ka? Where were you before? I mean, saan ka na papanood? Anong management ka ngayon? Oh, Nagsimula po ako sa indie. Indie, Pang-party, ganyan, indie, commercials. Kung saan. Hindi ko dyan kahit sino. Ngayon po, sa indie ko nagsimula. Tapos, I started acting when I was 7 years old. Theater arts. ilang taon ka ngayon? 20 po. Yan. So, sa iba't ibang paraan ng pag-arte, pagpapatawa, mime, panto, iba-iba. Na basta performing and acting. Yun talaga. Yun na ba? Yun lang po. Sige, mamaya balik kita. Sam, medyo you remind me of yung mga beauty queen during the 90s. Sabi ko nga, di ba kwento ko na sa'yo, yung beauty mo, parang remember the Barretos, na gano'n. Sige po, before Gordy. Pasagutin natin si Sam. Kakaiba yung beauty mo. And saan ka nagsimula, Sam, and sa management ka? I'm actually the same management who was JM sa Cornerstone Entertainment. Yes po. So I actually started in sa commercials and a few films like Manila's Finest and stuff like that. Minor support or cameo roles din po. But mostly commercials po talaga ako. Like Setback, mga ganun po na commercials. And then later on po kasi, I really wanted to get into acting. So I got talaga? So I really wanted to get into acting. So I started off with production work, actually with Project 8 before. I interned with them po nung college pa ako, first year college pa lang po ako. Then they were guiding me, sila Direk Darren, sila Direk Buang. Naging mentors ko sa Alam nilang you have it, the acting. Yes, kumbaga they said na, I always told them na I want to get to know what goes on behind the camera before getting in front. Kasi syempre, iba po yung respeto na makukuha mo for the cast, the crew, and everybody else. But they said na, you know, if acting is your path, then go ahead. So I started getting into acting workshops also. But not as early on as 3M, I started when I was in college also. So naka-graduate ka ng college and Yes. then may degree ka. Yes. That explains how eloquent she is. Ano? She galing magsalita. Thank you po. When I first saw her sa Batang Quiapo, probinsya, Batang Quiapo, gandang-ganda na talaga ako sa kanya. Sabi ko nga, sana mabigyan ko ng maraming praise. Ang husay eh. And now you're here, finally. First movie mo? Hindi naman. No naman po. I guess second. Kilabot ng mga conyo boys. Ito ang lakas nito sa mga aktivista nila sa boys. Si Yuki. Paano ka nga Yuki nagsimula? Sorry. Nag-start po ako sa TikTok. So I was just doing content, social media, and then... Ang konti-konti ng followers sa TikTok. Ilan nga, Yuki? Ilan nga? As of now, I have 10.7. 10.7 million followers of that content, di ba? Go ahead, Yuki. Ever since naman po bata ako, I really wanted to do acting. But I feel like during that time, I wasn't able to push na makapag-acting ako. And then, blessing in disguise ang pandemic for me. So pandemic happened and then I started acting. That's the time na kinuha ka ng Batang Quiapo. Yes. Nanganak ka ba doon? Charot. Hindi nga po namatay. Never. Kinamatayan mo na lang yung character mo. Yun yung ano niya, sikat na sikat siya doon eh. Diba? Kaya hindi mo tawa sa ng tawa. Everyone has seen it. And now you're back to doing movies, hopefully TV soon. Okay. Pinatay siya ni David sa sarili niyang asawa. Okay, at this point, I'm ready to take questions from Gorgie Rula. Hi, Gorg! You're on. Kailan makapigilan ako? Ay, hindi. Nasa unahan mo si Miss Rosel. Kukunin niya yung... And then skip muna, baka meron na nagtag ni Sir Sir. Sa may 6 na yung showing ng film. But, of course, nandun pa rin yung fear natin what's happening right now, diba? Sa mga nangyayari. Ano ang gagawin ninyo kung sakali na? Kasi iba na yung concern ng mga tao karamihan. But
tayo magpupromote tayo ng pelikula. And syempre, sabi ng iba, pabiyakin pa ba kami, magkagastos pa ba kami ng gasolina para pumunta sa sinihan? Abangan na lang namin sa Netflix o sa streaming. Ano yung nararamdaman niyo this time sa panahon ngayon na meron tayo ipopromote ng movie? At baka meron din pwede nadagdag si Ma'am Lisa. Yes, Steve? Yeah, actually, obviously, there's a lot of things going on in the world, a lot of things out of our control. And the idea came up na, I forgot who suggested it, baka do you push the play date or whatever, pero for us, like, we wanted to keep everything the same. Give people, kasi na-announce na namin, so we wanted to at least deliver for the people that are still looking forward to it. Para there's something like they can look forward to it, na alam nila, in fact, movie, if you're interested, that no matter what, lalabas pa rin siya ng May 6. At the same time, there's things like increasing cost, taas ng gas, that makes it harder for people to go to the theaters. So, ever since the beginning, myself, my mom, and others have been in constant conversation with the theaters, with the cinema exhibitors, trying to find ways to make it more affordable. So without that, we'll have more affordable pricing for our musicals. Yung price, yung ticket price yung Yeah, so we'll announce more of that soon, like I said. Yeah, we're working with a lot of other theaters. So hopefully we can make it more affordable and again, give people a little bit of escape during these times and give them something to look forward to. Yay! Ang ganda. Good news yan. So, Mr. Sel, would you like to add to that? Well, of course, we worry about what's gonna happen. Who's not, diba? So, but then, yeah, we're committed. We're committed na talaga. We've planned and committed and actually patapos na rin yung pangalawang pelikula. So, we're hoping na, as what Keith said talaga, na to lower the ticket price, to really adjust to the crisis that is happening right now. Para naman, in a way na mapasaya na rin natin yung tao. There's a way for them na, even for a little time, to feel something that is away from, to escape from what's happening. Kasi even me, I'm really affected with what's I can happening. tell from your posts. I get affected. Kasi Mr. Sel's emotional about a lot of things, no? Jay, isa na lang. Go ahead. Honestly, EJ, like if we were to push it, diba, like, it would make the problem worse kasi mawala ng trabaho yung mga tao. So like, we really want to make sure we stay consistent and, yeah. Oo. Tanong ko na rin kay last na lang, kay Yuki at saka kay Dustin. Kasi natanong na rin si JM at saka si Fiam about dun sa kung ba nakaka-relate dun sila siguro sa title na Almost Us. So, Yuki, pagdating pa sa personal niyo, sa love life mo, Almost Us pa rin ba kayo or done na? Are you comfortable answering the question, Yuki? Ang pwede mo lang Kung share lang sa pwede mo akin. share. Go, Dustin. Take the floor. Okay. Hindi si JM muna. Charot lang. Ikaw muna, bro. Ikaw muna, bro. Wala ubo. Sige na, bro. Hindi, ang tanong talaga sa'yo, pinupukol na. Oo. Kung ano lang, Das. Oo, ano lang pwede mo share. Masasabi ko lang na nakaka-relate silang dalawa. Tama? Oo. Yes. Nakaka-relate yung movie. So, may Maraming nakaka-relate. makaka-relate sa movie. Sa Almost. So, Dustin, kahit spotted na kayo kung saan, Almost Us pa rin ba or ano? Habang pinipisi lang aking... Oo, sino ba? Charot lang. Is she part of the movie? Charot. May 6 Almost Us. Okay. How about you, Yuki? Ano ba pwede mo share? Ayan po, showing po ang Almost Us, May 6. Abangan na lang po. Ay, nako. Sige, thank you. Courts, kasi ganito. In as much as gusto ko rin namang makakuha tayo. Nakikita sana, kasi di ba na naging uncomfortable na pumunta yung artista tapos hindi sila ready. Maging kasalanan ko to na hindi ko napigil. Diba? Solid core gamit, hindi mo naman sparkle. Charot lang. At saka ano, pasensya ng board, hindi ko talaga kahit
pressure na kung ano man yung gusto nilang sabihin. We have to respect them. Thank you, Gor, for understanding. Tama, Miss Rosel? Who is? They're mature to say that what they want. Ayun, oo naman. The fact na yun lang kayo i-share, respect na lang natin. Okay, thank you, Gorg and everyone. Okay, we will entertain more questions. Wow, I love you, Jerry Olea. Go ahead, Jerry O. Kanina ko pa hinihintay na may magtanong eh. Kasi ang lakas ng dating ng trailer, lalo na yung eksena sa jeep. Kumusta nung i-shoot ninyo yun? Nakailang take kayo? Nahirapan ba kayo? Naging awkward ba or what? Nang wala tuloy si Jerry Olea. Actually, may nasa pool ba? Naalala ko yung sakit eh. Malakas ba kumamto? Hindi, one take lang ba yun? Naalala ko si Direk Dan, sabi siya sa akin, kaya mo bang kaya mo bang hampasin? Sabi ko, oh? Ka talaga? Sabi niya, oo. Sabi ko, sige, Direk, ano movie? Sige, gawin ko. Tapos, nang time na first day, sabi ko, shucks, baka malaksan ko. Oh, shucks. Eh, wala siyang, as in nakasabit lang siya sa jeep. And wala siyang gear. So, pagka na-sobrahan ko, baka malaglag siya. So, konsensya ko pa. Diba? So, wait, eto na, sa exciting part. So, nung time na first day, okay, 3, 2, 1, action! So, kailangan tumingin muna ako. Kailangan mo na pag-Mr. like that. So, nung time na sabi ko, try ko kaya laksan. So, first day, Wala siyang idea gagawin mo yun, Tiang, ha? wala. Okay. Wala talaga. So, nung first take, as in full force, sabi ko, pak! Kasi nilaksan ko talaga na, check ko lang kung masakit ba talaga sa mga lalaki yung gano'n. Diba? Curious lang ba? Curious ako. So, nilaksan ko siya. Tapos sabi niya, ah! As in, ah! Arte? No, arte like, ah! Ayun. So, sabi niya, ah! Tapos matik na siyang malaglag. Paano mo nakita yung reaction niya? Covered ng bubong yung mukha Eh, niya. syempre, ah! Okay. Baba siya. Baba siya ba? So, that time, sabi ko, oh my God, sorry. Sabi ko, I'm sorry. Pero, syempre, At the end of the day, it's just a scene. Yes, kasi scene lang naman eh. So, yun na nga, take 2. Kasi, masyadong na full force eh. So, hindi na gusto na... Renda muna, renda. Yes. So, take 2, chill na lang. Okay. Like that na lang. So, sabi ko, after nun, sabi ko, sorry. Hindi ko kasalanan. Pero yeah, madami pong take yun kasi meron pang closed up and then meron siyang wide and kasi yung location namin na nasa jeep lang. So, medyo mahirap siya sa camera. Julian, okay, reaction. Kung na-hurt ka ba? Masakit. Mas masakit pa ba sa iniwan? Oh my God. Mas masakit pa sa iniwan. Yung first take pa lang, hindi ko na-expect na ibibigay niya ng gano'n. So, kailangan kong tiisin, nagsushoot eh. And nagulat ako biglang gumilit yung jeep. Tapos nag-cut sa diretso. Ba't ka nag-cut? Tunay na yun, masakit na. Tapos pinawasan na, nagagyan na kailan take. Then, ako, inaayos ko pa yung punch ko nun, tapos tinuturo ko sa kanya. Inano Wala na lang, niya? dito na lang. Tinake na. Baka madelay yung taping days natin. Okay. Masyado na mahaba about that topic, ano? It's just a scene. Patunay yan talaga na, na hindi sila nag-attitude. Oh, ay, hindi talaga. Sorry, I can speak na rin first para sa TV ethics nila. Na Jerry O. Unbelievable professionalism from Jerry Yang sa mga taga-producer nila sa TV. Sobrang galing. We only have good words about them. Really. Thank you, Jerry O. Pinapatanong na naman si Archie, oh. Ay naku, di ko nabibigay sa'yo Archie, ano? Charot lang. Who has a set of questions? Sige, magturuan tayo. Bobby Cantina ng Manila Bulletin from day one. He has been very, very supportive dito sa Almost Us. Si Marinel will have questions later on. Marinel Cruz of Radar PH. Thank you, Lloyd.
Sige po, we will have the last set dyan sa side na yun. Segue na ako sa PBB, totoo may 3 housemates dito. What about PBB? Tapos na. Hindi kasi, di ba, nag-iiba na nga. No? Iba na nga. Yung ba, nag-iba na, and then i-reveal naman siya. No? So I wanna ask Dustin, si Jem, tsaka si Piang, no? Give it a chance na tanungin kayo kung ano pa pwedeng idagdag sa bagong bahay na i-reveal. Ano kaya gusto nyo nga idagdag na doon? Okay, before ba siya nag-iba, were you able to visit the BNK? Hindi na, kasi nakalaki na kayo. So, going back to the question of Tito Bobby, kung meron daw kayong recro, suggestions na ilalagay about sa BNK, sa bahay ni Kuya, meron ba? I feel like more bread. More bread. Kasi every day, parang two bread lang each person. So, dependent on... Sushi, gusto mo? Daming sushi from your fans today. Hindi, pero sa PBB naman, I feel like baka pwede naman Food talaga, no? 4 pieces per person. Dagdagan ng dalawang tinapay. Yeah. Diba? Kasi parang, Ang shit, tinapay ang hindi ko. grabe ka naman. Hindi naman, kaya lang parang... Okay, sige. Yun yung attitude yata nila, they are being developed into eating kung ano lang ilagay mo the day. Limited lang yung calorie deficit, wow. Kasi sa bahay naman ni Kuya, parang ando na lahat ng kailangan mo eh. Kulang nga lang. Kulang lang talaga Yung sa kapit bread. tinapay. Yes. Kasi kulang talaga sa bread kasi maayos na natutulugan, maayos yung CR, maayos yung living room. And Nakakito daw kasi yung producers. Keto tayo. very important na malinis yung CR. Okay. Maganda yung CR. So, bread talaga. Okay, thank you, Fiang. JM, meron bang something from someone na you've been there, ilang months ka? JM pala, sorry. Ilang years? Months? 3 buwan sa bahay ni Kuya. Ano sa tingin mo yung papasok ka ulit pero dagdagan yun? Ano yun sa tingin mo? Pagkain talaga. Hindi, I mean, siguro wala. Kasi una, yung... Rules nila yun. Oo, saka kinikwento ng housemate yung i-highlight ko. Saka, parang producing wise, kung ano mang kulang din sa bahay, pero ang gawin content. Okay. Iba sila na, magkaiba sila na opinion Tito Bobby. Isa kasi just like a little girl na sobrang madugdog. Isa Kevs, kung wala. Dustin! Ako, siguro wala rin. Kasi recommend talaga siya na ganun siya. Kung ano man meron Design sa bahay siya. ni Kuya. Hindi ko yun bakit. Yung parang kanyang So, for me, wala na yun. Paninindigan talaga ni Fiang sa additional bread. Nung time niya, kasi pandemic beauty kayo, hindi mo na mabilang. Personal, magdadagdag ako sa basketball coach. JM. Charot lang. Lagi ka nang pinapasok sa equation. Pwede daw, pwede. Okay, Tito Bobby. Tawag dito, okay yung ibang housemates na nung ko no? Tatanong ko Ah, nagpo-forum siya. Kung may all-star PBB, papasok pa ba kayo? Yung iba ayaw na iba go, pero kayo. Sige, we'll let you answer that. Total, ano naman. Natanong naman pala yung ibang housemates. If there will be an all-star, I feel like, no na. no na. Pero I want na mag-guess, something like that, na parang ako naman yung magiging task nila. Pero if ever na babalik ako sa bahay ni Kuya for another 3 months, I feel like it's no. Kasi alam ko na yung mga, kung papasok ako, alam ko na yung galaw ko eh. So it's not very natural na. Yeah, it's not natural na, I mean, meron akong wall. Diba? May filtered na yung ano ko, kilos ko, salita ko. So, ayaw ko naman na makita nila yung ganun. Kalkulado mo na yun. So, I feel like kung ako yung papasok sa bahay ni Kuya, I want to be house challenger. Ako yung mangiinis sa kanila. Good a day or two appearance lang. For like a week. A week. Gusto ko ako naman yung mangiinis. Why not? JM, ikaw ba? Given an all-star cast, all-star PBB, type mo pa rin?
As a housemate din siguro. As a regular housemate, Journey Yes. ko. At saka wala namang nauulit. Kasi totoo din naman sinabi. Ba't pa tinanong ni Tito ba? Idea yun sa isang question ko. Okay. Dustin! Charing! Ako okay na rin. Ganda ng buwag ka sa labas na tuwa. Ba't nakasmile si Alan Policarp? Charot na. Nag-record sila. Sige, we'll let you do the asking na lang ito baka kung sino yung nasa name? Si Miss Rose? Ng MTRCB. Hi, ma'am! Miss Rose! RCB, Thank you. I'm responsible ko, MTRCB board member to. Dito magtatanong ng hindi maganda. Leadership by example to. Hi, Miss Rose! Classified hard. Board MPM! Pinapatanong ko na kay Barbie, kinalog pa sa akin. For Fiam and JM and Dustin, ito naman ang title ng movie, Almost Us, di ba? Kung may tao sa buhay nyo ngayon, please mention a name na hindi nyo gugustuhin ma-label na Almost Us. Kanina ito, Tita Rose. JM, Dustin, and Fiam. Kung meron man sa buhay niyo ngayon na Hindi nyo gugustuhin na halimbawa, o ano yung label, or ano yung hindi nyo gugustuhin na ang label lang ay Almost Us. baka black label ito. Charot na alam pala. Meron ba yan? Hindi naman ako lalayo eh. Ito. Si Jem, of course. Kaya magka-label kami ng Almost Us. Kalimutan ko ang sarili ko for a moment dun na. Go ahead, Pia. Ayan, hindi naman ako showbiz na sumagot. Tuminis ko yun talaga. Right? Nagbibigay ko. Hindi ka madamo. So, syempre, dito naman din kami sa sitwasyon na ito eh. He's courting me. So, ayoko ma-label kami as Almost Us. Ang linis naman na ito with you. Whatever you have right now. Ang galing. Ang galing. So, yeah, it's Jem. Kayo dumaan sa hardship. Go ahead, Thank you, Jay. Fiam, for that answer. Dinig mo lang siya, binigyan mo lang ng flowers ng Valentine's Day. Tapos, naihaos na, di ba? Ang galing. Whatever it is. JM. Ako siya din, siyempre. Si Fiam. Nagdaka-you ha? Nagdaka-das. Tatagal ako para makapag-ready. Oo. May katabi naman siya. Pero, so dahil sa sagot yung dalawa, parang, kumbaga kung ako ang fan, sobrang kikiligin ako kasi may positive naman pala. Naging it's us, no? Para sa part 2, finally, it's us. Tawag mo dyan! May part 2 na! Okay. This year, kapit mo ng bagong contract. Charot. Thank you, Miss Rose. Thank you, Napaka-responsible question yung ni Miss Rose. Nakakatuwa. Dusty, kala mo lusot ka ha? Kung meron man sa buhay mo na... Ayun, same question. Madami naman po Okay. na ayaw natin maging almost us. So, almost us sa buhay natin. Madami. Halos lahat naman ayaw natin na almost us. But syempre, siguro sabi ko, ngayon yung pinakamalapit sa buhay ko, siya rin. Sino? Malapit siya sa akin. Hindi, Kikiligin ako sarili ko o kikiligin na lang ako? Sino nga? Nagka-discuss. Sobra. I love this. Kaya ako, bukal din naman ako. Ever since. Okay na. Almost okay na. Bako? Thank you. The ultimate kilig movie ng season? Siya pala Parang ayoko na. Tapos na ako doon. Okay. Okay na, Miss Rose? Ikaw lang pala ang susi. Charot na. Alan Policarp at The Inquirer has questions. Hi, Jay. Before sa chat. Same story, parang may elements din siya yung sa idol and sa fandom. So kayo ba as a love who interacts and have a loyal love team, nakaka-relate din ba kayo doon in a way? Ano yung mga experiences about that na parang na-apply ko rin dito sa... Up to now or even before, meron ba kayong idea ng fangirling, fanboying? Yung gano'n, parang meron ba kayong emulate prior to you being stars on your own? Or nagayon ba kayo ng fangirling, fanboying din kayo? Oo naman. Kasi
Kasi si JM, alam ko yung mga talagang in-idol niya sa as far as acting. Ikaw, Pia, medyo hindi malinaw. Would you like to share? Kasi na-idol ko. Oo, na singer First, sa'yo. first is Ate Alexandra De Rossi. And then, Kyla Estrada, of course. Sorry, maingay kasi sa likod. Hindi ko marinig. Guys, silence naman please sa likod. Hindi kami magkaintindihan dito. Sorry. Thank you. First is Ate Alexandra De Rossi. Yes, very good. Sobra. Second is Kyla Estrada. Kyla Estrada. Kyla. Yes. Wow. And then, actually, sobrang dami. Pero at least nag-mention ka lang. Yeah. Another one lang, good three. Dennis Trillo. Wow, iba. Iba din naman ang Sobrang galing talaga. And yes, and actually, hindi ko pa nakikita si Ate Alex and Daros. Dennis Trillo. Speaking of Alex, check Ayan. na. Joke! Yun si Ate Kai parang nakikita ko and very, syempre, I'm a big fan of her. Diba? I'm really a big fan of her. So, every time na nakikita ko siya, sabi ko, Ay, kikiligin niyo. Pag nabasa niya to, narinig niya. sobrang big fan talaga ako. Just a nice girl. Sobra. I love her very much. So, yeah. Okay. Thank you, Pia, for sharing. JM, nababanggit mo sa akin off-cam lang na nakikita. Kasi may pinanggagaling mo yung lalim mo. Natitrace ng fans. Parang JM reminds us of this actor. Tapos in a way, nakwento mo sa akin. O baka naman pwede sa'yo naman galing. Exactly who are the actors you emulate, you adore, or you admire na lang. Hindi, yung hindi mo ina-admire na lang. Charo. Ultimate. Kahit tatlo. Si Sir John Lloyd siguro. Of course. Dean John Lloyd. Video show. Wow. And, Naku-actor mo sa isang bagong show. Na hindi mapapangin ng ganun lang ng kita hanggang April 14 siya. Okay, next. Sir Dennis din. Dennis G. Speaking of! Charing lang, yan ang mga lady na kumenta na. Okay, si Das, share naman. Ikaw pa leading man ka na rin. Pwede ka actually as a manager, kung ako manager, kaya kita bigyan as a solo star. Pwede kita bigyan ng mga Richard Gutierrez, Richard Gomez roles. Pero exactly, pwede ka mag-mention ng 3 actors or actresses you look forward to working and you admire ultimately. Ako si first si Kuya John Lloyd. Namit mo na, not yet. Wow, okay. Ever since talaga siya Diba? siya talaga pinapanood ko. Super pero ang talagang idol ko talaga growing up si Ate Kat. Bernardo. Wow! Ano siya, That's a surprise, no? ever since sabi ko na mas Pero ngayon ko lang narinig. Hindi, a joke. Charot. Wow, paano? Iba na, hindi in the way. Fan ako Wow. ng Catherine. ng mga movies niya before. Oh, and then, tapos sa set niya next week. O talagang handsome. Thank you for sharing. Ituloy ko na, JM. Pinag-uusapan ka namin ng table read. Sabi ko, wala tayo mag-develop lang ganitong young, for example, bibilang kita kong comedian. Sabi ko, siya yung kulang natin, pwedeng siya. Okay, saan ang nagkaroon yung inspiration mo as a comedian? Ang galing, you have a flair for natural comedy, JM. Hindi po ako nagpapatawa. Yun lang talaga. So kung ano nakikita niyo nakakatawa, ako lang yun. Kala namin effort yan. Wala. Ako lang to. Yun lang, ako lang po ang nakikita niyo. And acting is not acting eh. Hindi mo kailangan umarte para mag-show up lalo as an actor. Just be there. Yun ang kailangan maramdaman mo yung present. At 20, alam niya ang craft niya. 20 ka na ngayon, no? Yes po. Wow, alam na niya yung craft. Ganyan. Okay, si Sam. Sam,
Ultimate actors. Sorry, iba to ko na sa lahat pa. Including Sir Keith. Charot lang. Okay. Go ahead. For me, I think, syempre, if we talk international Huwag na levels, muna, local na muna tayo. local para- levels po, syempre, same po sila. John Lloyd sila, Ate Iba din po kasi talaga sila with their craft. They really know what they're doing. They study their craft po talaga. And siguro kung hindi din po natin, for me po kasi si Direk Dan, inspiration po talaga siya as an actor because if you get to work with him, he teaches you to be better at what you do. Before, during, and after you shoot the movie. So, it's a pleasure to work with people like that who make you better at what you do, even after. So alam talaga niyang strength mo as an actress, the reason why you're part of the movie. I guess Kaya so, nilagay yes ka po. niya. Yeah, I guess so. So it's a huge blessing po. Tama. Yes po. Ito may natural flair. Ano rin to si Yuki. Who do you look up to? Ako po, I'm a huge fan of Tony Gonzaga, John Lloyd Cruz, Miss Angelica Panganiban. So growing up talaga, sobrang fascinated ako with how much emotions and layers yung naibibigay nila for the scene and how smart they are as an actor. So I'm a huge fan po talaga. Paldo si JLC today, ha? JP, you've done a lot of his works. Karamihan ng gawa ni JP. He used to be with Star Cinema and then now he's with us. With Regal. Okay, for the last question will come from Chad Solis. Hi, Chad. Hi, for my first question kay Piang. Since na-mention doon na maraming mga nakakakilig na eksena, nagkaroon ba ng time na parang feeling mo naging totoo na yung kilig while ginagawa niyo yung eksena? Actually, parang lahat ng ginawa namin kilig scene, hindi ako yun. Hindi si Janine yun eh. Si Fiang po yun. Kasi parang ang hirap pagkain ng kilig. Kasi once na pinake mo yung kilig, parang hindi din naman mararamdaman ng lahat yun eh. So every time na meron kami kilig scene ni JM, hindi na si Janine yun po yun. Hindi na si Janine ang gumaganap doon. Si Fiang yun. So yeah, parang lahat ng ginawa namin eksena with kilig moments. It's me. Piang, mula nung lumabas kayo sa PBB, parang si JM na yung yung naka-pair mo. How thankful you are na siya yung nakasama mo sa journey na to. And na-imagine mo ba yung sarili mo doing this? No regrets, yeah. Nasa JM yun. No regrets? Bakit? Journey mo. No. Simula. I'm very thankful and grateful sa kanya. Very open ako na and very vocal ako sa mga sinasabi ko sa kanya na he's such a blessing to me. Kasi siya ang malaking blessing sa akin. Simula nung dumating siya sa buhay ko, madami siyang binago sa akin. Not just my career, but my heart. Diyos ko, tunaw na ako kung kay JM. Actually, and Ayan, natunaw ka. Instant. hindi lang yung path ng career ko yung nabago ni JM. Kundi kung ano yung nasa loob ko. My heart. Seryoso ka, Piang. Iba ka ngayon. So yeah, I'm very grateful and very thankful na ever since siya yung kasama ko. And Wala, naiiyak ako. Naiiyak. Kilig-iyak. so ever since, wala naman akong ibang hiniling kundi si Jer. Oh my God. JM and any reaction. Sa Wala bagay siyang mo yung ibang Ibarra. hiniling kundi si JM. Swerte yan, no? Wow! Ibarra, reaction to what you said. Nararamdaman niya. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Kasi hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam mo, tagal ko kinikilig ngayon lang ulit. Before pandemic pa ako kinikilig ngayon lang ulit after 6 years. I with respect na nahihirapan kang to put in words yung gusto mong express NJ. Meron kang short message that kasi sa tagal for sure may mga bagay na hindi ka nasasabi. Ano yung gusto ko sabihin? Sino yan? Si JM. Okay. Ako, honestly, hindi talaga ako expressive ng tao, lalo na sa words. And alam din niya yun. So, ito ko nang binibigyan mo ako ng chance para dito. Oh my God. Nais ko lang sabihin, syempre, una-una,
mula noon hanggang ngayon, proud na proud ako sa kanya. Akala ko yung tanan. proud ako sobra. And sobrang thankful ako na sobrang thankful ako na nag-exist yan. Honestly, sobrang kahit, alam mo yun, hindi naman tayo perfectong tao, walang perfectong tao, hindi naman tayo laging masaya. Pero, alam mo yun, kahit down yung moments, kahit hindi maganda yung moments, thankful pa rin ako sa moments na yun kasi ikaw yung kasama sa kaya honestly. Na-record ba ng lahat yun? Ang gano'n ha? Pati ba yung reaction ni Dustin yun na master ka talaga, Dustin. Masarap kang katabi. Charot na. Okay, I think we have enough. They need to, may more shows sa Robinson's Galleria. May call time sila ng 3. But before they proceed and the interview with Ms. Nat and a few, may ilang minutes kami kasi bibigay kila Ms. Nat. Before, and go ahead. Can I just share na lahat si Samsam, si Yuki, si Jem, si Dustin, sobrang, kung wala sila sa movie na to, hindi mabubuti ang movie na to kasi sila yung perfect na character. Especially yung Samsam, my best friend sa movie. Alam mo, kuhang lahat ng ad-lib ko sa movie kasi sobrang layo. Right? Lahat ng ad-lib ko sa movie, kasi kaya ko na babato yun kasi tinutulungan niya ako ni Samsam. So I'm very happy na si Samsam yung naging best friend ko. And si Yuki, of course. Meron din kami mga eksena with Yuki. And ako kasi very parang yung eksena namin ni Yuki is nagsiselos ako sa kanya. So I'm very happy din na si Yuki yung pinagsasalosan ko sa movie kasi sobrang galing niya talaga. So sobrang galing. Like, sobrang galing. Like sobrang. Right? Tinutulungan niya kung paano ako magselos. Hindi ka ba ever marunong magselos? Selosa. Yeah, selosa So hindi ultimate. Pero dahil nga sobrang galing niya ng pika niya. Meron pang ika sa selos. Yeah, so and JM, of course. Ay, katabi mo. Another JM. Siya. Salvat. Alam mo, sobrang, siya ang happy lang siya. Maganda. Si JM. Sobrang galing niyang mag-portray bilang best friend ni JM kasi sobrang galing. Of course, si Kenzo na perfect for Kenzo. That's it, perfect for Kenzo. Yeah. Kailangan pa ba ng isa mo? Si JM. Gusto lang ako itagdag kay JM kasi honestly, kahit sa ilang days namin yan, ilang araw lang sa amin, sobrang dami kong natutunan sa tao. Sobrang galing na actor. Sa timing, sa bitaw. Gaya nung napag-usapan natin nung table read. Diba? Mga ganitong klaseng actor yung wala sa generation na yun. Honestly. Kaya, galuting ako sa kanya. Tribute na sa'yo to JM Salvador. You know what? Another highlight of the afternoon is this. Today we are unveiling the official poster of Almost Us in 5. Are we ready with the person na maka-unveil? O ako yan? 5. Bababa daw sila. Beside the purple sa gilid to, Sam, Yuki. Baba daw. I-unveil para i-cover nyo. Charot. Sige. Tapos later on, babalik kayo dito ha, including Sir Keith and Miss Rosel is joining. Okay, sige. I-block na natin. Can we have Ibarra the other side? Ayan. Okay, countdown daw pala yung video. Video roll, please. Villegas from Regal Entertainment. Wow!
As we speak po, natatanggap niyo na siya sa mga email niyo, yung Google link niyan for you for official posting. Ayan po, is designed by Justin Bisana. Ayan, that's the official poster of Almost Us. Sige, picture daw, looking here sa harap niyo. Huwag niyo lang i-cover ang poster from Sir Keith, Dustin, Yuki, JM, Piang, and Sam. Ayan, beside JM, please. Looking here sa gitna, dito where I am. Okay, looking here muna and then looking sa left and looking sa left nyo. Okay, we'll let you. Ayan. We have just unveiled the official poster of Almost Us. Ano pa yun, Ian? Sige, we will let you. You may now go back to your seats. Pero please stay daw sa JM and Piang sa poster. Sir Git balik, Yuki, Sam.